Ang pangalan ko, Lolita Pade Managbanag. Ang anak ko, lima. Ngayon 5. Nandito kami sa Miangas. Dito kami nakatira ngayon. Alam nyo ba na mayroon palang isang isla sa bansang Indonesia kung saan ang mga naninirahan dito ay bihasa sa pagsasalita ng wikang Tagalog? At alam nyo rin ba na maging ang watawat ng Pilipinas ay itinataas din sa isla na ito? Halina't alamin kung ano ang isla na ito at ano nga ba ang kwento at ang eksplanasyon sa likod ng paggamit nila ng wikang Tagalog. Posible nga kaya na ito ay dating teritoryo ng Pilipinas. Ako po si Royzy and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Miangas Island, isa sa mga tinatawag na outlying island ng bansang Indonesia. Ito ay mga geographically isolated o nakahiwalay sa mainland ng kanilang bansa. Matatagpuan ang Miangas Island sa northwest na bahagi ng Sulawesi Province at tinatayang 198 kilometers lamang ang layo nito mula sa Davao City. Ang salitang Miangas ay nangangahulugang exposed to piracy dahil alam nyo ba na madalas itong bisitahin at daungan ng mga pirata mula sa Mindanao. Samantala, sa salitang Sahara ay tinatawag naman itong Tinonda o ang ibig sabihin ay mga tao na naninirahan na nakahiwalay sa main archipelago. Noong 16th century, sa panahon ng mga Espanyol ay tinawag din itong Islas de las Palmas o Palmas Island. Ayon sa Treaty of Paris na napirmahan way back December 10, 1898, ang buong area ng Pilipinas ay ginuhitan nila ng isang malaking geographic box kung saan napapaloob sa southern boundary ng ating bansa ang Miangas Island. Kaya naman may tuturing na pagmamay-ari ng Pilipinas ang isla na ito. Sa kasagsagan ng mga taon na hawak ng Amerikano ang Pilipinas, ang Indonesia naman ay nasa ilalim ng pananakop ng Netherlands. Noong opisyal na bumisita sina General Leonard Wood na isang US General at ang gobernador ng Moro Province sa isla na ito sa kauna-unahang pagkakataon noong January 1906, nakita nila na nakataas dito ang watawat ng mga Dutch o ng bansang Netherlands at ang teritoryong ito pala ay inaangkin ng Dutch East Indies. Sa pagbabalik nga ni General Wood sa Zamboanga, agad nitong inireport sa sekretarya ng US Military ang kanyang natuklasan, kaya naman noong January 26, 1906 ay agad na nakipag-ugnayan ang Amerika sa Netherlands. Dito nga ay piniliwanag ng Netherlands Foreign Ministry kung bakit nasasakop nila ang Miangas Island. Idinaan pa nga sa Permanent Court of Arbitration ang kaso ng territorial dispute na ito noong 1928. Pinagtibay ng arbitration ruling na bahagi ng Netherlands ang Miangas. Itong dahilan kaya naman nung naibigay ang kalayaan sa Indonesia ay sila na ang nagmamayari ng isla na ito. Gayunpaman, napirmahan naman ang kasunduan sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas kung saan pinapayagan ang mga residente ng mga lugar sa Sangir, Talaud, Nunukan, Balut Island at Sarangani na makalampas sa mga border ng kanilang mga teritoryo upang makipagkalakalan, makabisita sa pamilya, makasamba o makapamasyal. Noong 1965, ginawa namang checkpoint sa mga isla na katulad ng Marore, Miangas at Balut sa mga naninirahan dito na lalampas sa border. Noong taong 2009, sinabi ng Indonesian Ministry of Foreign Affairs na nag-publish ang Pilipinas ng isang mapa kung saan kasama ang Miangas Island sa bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, meron talagang territorial dispute sa pagitan ng Indonesia at ng Pilipinas noong pang mga panahon na ito. Pero taong 2014, opisyal nang nagkasundo ang ating bansa at ang Indonesia sa maritime borders at nirecognize na nga na ang Miangas Island ay pagmamay-ari ng Indonesia. Ang history ng Miangas Island ay isa na siguro sa mga dahilan kung bakit may mga residente sa isla na ito na bihasang-bihasa sa pagsasalita
o sa paggamit ng wikang Tagalog. Karamihan nga sa mga naninirahan sa isla na ito ay mga ipinanganak na sa Miangas, subalit may ilan-ilan din na mga tinatawag na mga settlers o nahalo na yung kanilang lahi. As of 2022, ang populasyon sa isla na ito ay tinatayang 816 people lamang. Ang mga wika na ginagamit ay mga Indonesian, Talaud at wikang Tagalog. Pero may ilan-ilan naman sa mga residente rito ang nagsasalita rin ng wikang Bisaya. Mayroon ba ang patotoo na may mga residente sa Miangas Island na nakakapagsalita ng wikang Tagalog? Alam nyo ba na kamakailan lamang ay nag-viral muli sa internet ang video footage na ito na nagmula sa TikTok, pero ang original video ay na-upload sa YouTube noon pang October 12, 2019. Ang pangalan ko, Lolita Pade Managbanag. Ang anak ko, paalima. Ngayon 5. Nandito kami sa Miangas. Dito kami nakatira ngayon. Sa footage na ito ay mapapanood na ini-interview ang ilang mga residente sa Palau, Miangas, Sulawesi, Indonesia. At dito ay kapansin-pansin na biyasang-biyasa ang mga residenteng ito sa wikang Tagalog kahit na sila ay mga Indonesian. Pangalan ko si Yapit Lupa. Nakatira ako sa Miangas. Trabaho ako sa pusinan ng RP team sa Miangas. Bunda nagpunta sa bukid, sa bundok. Nagpunta kanina, pero... Ha? Anong oras? Alas 10? Alas 10 ng umaga? Mayroon lamang isang elementary, isang high school at isang senior vocational school sa isla ng Miangas, kaya naman kakaunti lamang ang mga guro at mga estudyante sa lugar na ito. Makikita rin sa video footage na ito ang isa sa mga eskwelahan sa Miangas Island at kung iyong mapapansin, magkatabing nakataas ang mga watawat ng Indonesia at Pilipinas sa paaralang ito. Ayon pa nga sa isang Facebook post na aking nabasa, ang Miangas Island daw ay isang palatandaan na matalik na magkaibigan ang ating bansa at ang bansang Indonesia. Alam nyo ba na way back 2015, napabilita noon na maraming mga Indonesians ang mas pinili na sa Pilipinas na manirahan at ang iba pa nga ay gusto pang magpalit ng citizenship at maging isang tunay na Pilipino. Isa nga dyan si Lolita Adam Makaminang, tubong Marore Island. Ito ay isang isla sa Sulawesi Province, Indonesia na sobrang lapit lamang sa Balut Island ng Davao Occidental Province. Dahil malapit lamang naman sa Pilipinas, nagpapabalik-balik silang mag-asawa sa Sarangani dahil hirap daw silang maipasok ang kanilang mga anak sa paaralan sa Indonesia. Kahit nga lahing Indonesian, niyakap na ni Lolita ang pagiging pusong Pilipino. Napasalamat din ako sa mga gobyerno sa Philippine government dahil sa mga programa nila, ina-avail naman po kami. Dalawa nga sa mga anak ni Lolita ay nakagraduate na ng elementary at high school dito sa Pilipinas at nung time na na-interview sila, maging ang anak ni Lolita na si Angelica ay gusto na nga ring maging isang tunay na Pilipino at talikuran na ang pagiging Indonesian dahil sa ating bansa na siya lumaki at napamahal na sa kulturang dito Pilipino. Po, sigurado po ako meron po akong future. Ayon sa mga guro, sa mahigit na 5,000 mga estudyante sa 18 elementarya at high school sa lugar na ito, 20% ng mga estudyante rito ay mga Indonesian o di kaya na may Filipino-Indonesian na buong pusong tinanggap na ng ating bansa at ng mga Pilipino para dito na nga sila makapag-aral at manirahan. Alam nyo ba na mayroon palang paaralan sa bansang Indonesia kung saan kinakanta sa kanilang flag ceremony ang pambansang awit ng Pilipinas na Lupang Hinirang o yung sa iba siguro ay mas pamilyar sa Bayang Magiliw. At alam nyo rin ba na may ilang mga isla sa bansang Indonesia na itinataas pa ang bandila o ang watawat ng Pilipinas at mas gugustuhin pang araw nilang maging isang tunay na Pilipino. Halina't
Alamin natin kung ano nga ba ang eskwelahan na ito at ano nga ba ang kwento sa likod ng pag-awit nila ng lupang hinirang at bakit naman itinataas ang ating watawat sa ilang mga isla sa bansang Indonesia. Lupang hinirang, ang pambansang awit ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa iba, mas kilala nila ito bilang Bayang Magiliw. Ito ay isang makasaysayang awitin para sa ating mga Pilipino sapagkat sumisimbolo ito sa ating pagiging malaya laban sa mga mananakop. Ito ay isang awitin na talaga namang taas noon nating kinakanta ng may paggalang at pagrespeto. Nakatawag sa aking atensyon ang videong ito tungkol sa mga Indonesian students na kinakanta ang ating pambansang awit pagkatapos nilang kantahin ang sarili nilang national anthem. Sa video footage na ito, mapapanood ang mga Indonesian students kung saan kinakanta nila ang Indonesia Raya. Ito ay ang national anthem ng bansang Indonesia. Ang ibig sabihin ay Indonesia the Great. Pero nang matapos na nga sa pagkanta ang mga Indonesian students na ito, nagsimula ng patugtugin ang pambansang awit ng Pilipinas at kinanta ito ng maayos at ng may pagrespeto ng mga estudyanteng ito. Kapansin-pansin na kahit nga naiiba ang kanilang lahi, talagang inaawit nga nila ito ng seryoso at may paggalang. And in fairness maganda rin ang pagkakabigkas nila sa wikang Filipino sa kabila ng pagiging Indonesians. Katulad ko ay siguro marami ang nagtatanong, bakit nga naman kakantahin ng mga Indonesian students na ito ang pambansang awit ng Pilipinas? Well, base sa ginawa nating pagsasaliksik, ayon sa isang post sa website na Quora na isang question and answer platform, ang mga mag-aaral na nasa video ay mula sa isang school sa Sumatra, Indonesia, kung saan may mga Pilipinong estudyante ang nabigyan ng scholarship. Bilang paggalang o pagrespeto ng eskwelahan, iniutos ng naturang institusyon na kantahin ng lahat ng kanilang estudyante ang lupang hinirang, maging Indonesians man o maging mga Pilipino. Sa comment naman ni Paranoia 733, ayon sa kanya, ang video na ito ay mula sa isang Islamic private school na Sekolah Sukma Bangsa na matatagpuan sa Aceh, Indonesia. Maraming mga Filipino Muslim students di umano nag-aaral dito mula sa southern part ng Pilipinas, which is ang Mindanao area. Dagdag pa ng nagkomentong netizen, napaka-importante daw para sa mga Indonesian educators na ma-preserve ang nationalism at values para sa mga Filipino students sa kanilang paaralan. Kaya naman, ginawang mandatory o isang utos ang pagkanta ng lupang hinirang pagkatapos nilang kantahin ang Indonesian National Anthem tuwing magsasagawa sila ng flag ceremony. Malaking tulong din daw ito para mapag-aralan ng mga Indonesian students ang kultura at values nating mga Pilipino. Sinubukan kong tingnan kung ano ba itong paaralan ng Sekolah Sukma Bangsa. Ito ay matatagpuan sa Aceh Province sa Sumatra, Indonesia. Tugma sa mga impormasyon na ibinigay ni Ben Haryo at Paranoia. Although hindi ito sapat para makumpirma kung totoo nga bang naging mandatory ang pag-awit ng lupang hinirang sa eskwelahan na ito. Gayunpaman, napakalaking bagay na naipapakita ng ating kapitbahay na bansa sa Southeast Asia ang pagbibigay ng halaga at respeto sa ating kasaysayan sa pamamagitan ng pag-awit sa Philippine National Anthem ng may paggalang at pagrespeto.
Ang Pilipinas at Indonesia ay mayroong higit sa 70 years na pagkakaibigan. Ipinagdiriwang nga ito ng dalawang bansa. Ito ay tinatawag na Philippine-Indonesia Friendship Day tuwing January 15 upang mas lumalim pa ang ugnayan at relasyon ng ating mga bansa. Base sa report ng Philstar Global, tinatayang mayroong mahigit sa 20 Pilipino na mga estudyante mula sa Autonomous Region of Muslim Mindanao ang nabigyan ng scholarship at nag-aaral ngayon sa Sekula Sukma Bangsa kung saan natututunan nilang makisalamuha sa mga Indonesians at kalaunan nga ay magagamit na rin nila ito para mas mai-promote ang kapayapaan at pagkakaibigan ng ating mga bansa. Sa video footage na ito ay makikita na magkatabing nakataas ang watawat ng Pilipinas at ng bansang Indonesia. Ito ang border crossing na nakabase sa Miangas Island sa pagitan ng ating mga bansa. Ang opisinang ito ay pinamamalaanan ng Armed Forces of the Philippines bilang representative office ng Philippine Navy at Immigration kung saan kailangan mag-report ang mga residenteng lalabas at papasok ng Indonesia at manggagaling sa Pilipinas. Isa ito sa Transboundary Agreement sa pagitan ng dalawang bansa na nabuo pa way back 1975. Sa islang ito ay nagtutungo ang mga taga Marore at Talaud Island kapag ninanais nilang magtungo sa ating bansa. Madalas na mga residente rito ay may mga kamag-anak sa Mindanao dahil nga sa sobrang lapit lamang ng Miangas Island at iba pang mga isla ng Indonesia sa Davao City. Dahil sa impluwensya mula sa mga kalapit na mga lugar sa Pilipinas, maraming mga residenteng Indonesians ang bihasana sa pagsasalita ng wikang Tagalog at Bisaya na kalaunan ay nagagamit din naman nila sa pakikipag-usap sa mga Pilipino kapag tumatawid sila sa Pilipinas para makabili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Kung sakaling makakabisitang araw kayo sa mga isla ng Indonesia na malapit sa Pilipinas, sobrang dali mo lamang makakakita at makakabili ng mga produktong gawang Pilipino sa lugar na ito. Ang ilan sa mga Indonesians nagustuhan ng ugali at ang kultura ng mga Pilipino kaya't ang iba sa kanila mas pinipili na lang na manirahan sa ating bansa habang ang iba naman ay sinasabuhay na ang pagiging pusong Pilipino kahit na sila ay mga Indonesians na naninirahan sa sarili nilang bansa. Taong 2005, napatay sa pangbubugbog ng Chief of Police ng Miangas si John Leye Awala, ang village secretary ng kanilang isla. Dahil dito, maraming mga mamamayan ng Miangas ang nagalit at kinundina ang ginawa ng kapulisan at hindi man lamang daw ito binigyang hustisya ng Indonesian government. Bilang pagpapakitan ng kanilang pagrerebelde at pagkadismaya, inalis ng mga residente ang bandila ng Indonesia at pinalitan ito ng watawat ng Pilipinas. Ayon sa kanila ay mas nanaisin na lamang nilang maging isang Pilipino dahil baka sakaling mas mabigyan pa sila ng maayos na pagtrato mula sa ating bansa kesa sa mga kapwa nila Indonesians. Taong 2014 naman, may isang insidente ang naganap sa Talaud Island kung saan may isang grupo ng mga Indonesians ang nagtaas ng watawat ng Pilipinas at ikiniklaim na pinipili nila ang maging isang Pilipino. Sinasabing ang grupo ng mga Indonesians na nagtaas sa bandila ng ating bansa sa Talaud ay hindi masaya sa naging resulta at mga proseso sa naganap na eleksyon. Kaya naman mas gusto na lamang daw nilang maging Pilipino. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.